Bishi, nag-crave ako na imagine ko ang mango graham float. So ngayon, maghanap tayo ng mga ingredient. Titingin tayo sa ating mga ref at sa kalagayan natin. May nakita ako na 2 mangga dito sa ref na tira pa to noong New Year. May condensed milk, may Nestle cream, all-purpose cream, tapos may graham biscuit. Medyo matagal na to sa lagayan pero hindi pa naman siya expired. Pwede pa nating magamit at magawa natin sa ating kinikrave na magawa tayo ng mango graham float. So swak na swak, sakto-sakto talaga nandito ang mga ingredient niya para makagawa tayo ng mango graham float. Andyan ang lahat na ingredient, kompleto sa mga tira-tira dito noong New Year. So sayang naman ito kung di natin gawa ng paraan. Itong mangga, mabubulok to siya. Itong biscuit may expired, pati yung condensed milk at saka Nestle cream. So gawin nating pang dessert, pang snack sa hapon na to na hindi na tayo gagastos pa kasi dito lang tayo sa mga tira-tira. Sayang naman ito at mapakinabangan pa natin at makakain pa tayo may snack. Ito naman ang ating all-purpose cream at saka condensed milk ay i-mix lang natin siya. Pagkatapos nating i-mix, ito siyang biscuit na graham, buksan lang natin, gupitin natin dito para mabuksan. Tapos kukuha tayo ng lagayan container o Tupperware. So ibanig lang natin ang graham biscuit natin, iuna natin paglagay, ibanig natin siya. Pag natapos nating mabanig, ilagay natin ang mini-mix natin na condensed milk and all-purpose cream mix. Pag ilagay natin siya, i-spread lang natin dito sa biscuit natin. Pagkatapos na spread natin siya dito sa ating biscuit, ay ilagay naman natin ang ating mangga na ni-slice na natin ang ating mangga. So i-slice na natin para mailagay nating maayos. Ayan, nalagay na nating maayos ang ating mangga. Pagkasunod dyan, lagyan naman natin siya ng graham biscuit. Parang layer lang to. Biscuit, all-purpose cream, mangga, tapos biscuit ulit. Pagka natapos nating lagay ang biscuit, lagyan na naman natin ulit siya ng all-purpose cream and condensed milk mix. Ilagyan natin siya, i-spread lang natin siyang maayos na maayos. Pagkatapos nating mailagay yon, lagyan na naman natin siya ulit ng mangga. Pagkatapos nating malagay yung mangga, may tira pa tayong biscuit. Yung tira nating biscuit ay durugin lang natin, durugin katulad sa pagdurog sa pusong manlulukot. Charot, joke lang. Pagkatapos ay ating spray natin, itoppings natin sa ating mango graham float. Ayan siya, nakatoppings na. Pagkatapos natin yung matoppings, tapos na ang ating mango graham float, ay ate lang siya. Tingnan mo, ang ganda niya. Tingnan, no? So, after that, i-chill lang natin sa ref o sa freezer ng 1 to 2 hours. Pag sa freezer, 1 to 2 hours. Sa ref, medyo matagal siya tumigas. So, sa freezer natin para mabilisan na after 2 hours, nating nilagay, tingnan na natin, i-open natin na ating freezer, tingnan natin, ayan siya, wow, so yummy na to. So, ngayon, kasi nag-bar na yun siya, tingnan natin siya kung gaano siya kasarap. Tingnan mo lang, nakakatakam talaga. So ngayon, i-slice na natin siya. Ayan, ini-slice na natin. Kukuha tayo ng isang slice para matikman natin. Tingnan mo lang siya kung gaano kasarap, gaano kaganda. Kasing ganda ninyo mga beshi ko. Tingnan mo lang, ang ganda, ang yummy. Lalo kang magka-crave. Super crave ako. Tumutulo na ang laway ko sa ka-crave dito. So ngayon, maglagay tayo dito sa ating lagayan. Sa ating, nagkuha ko ng platito para mailagay ko to siya, para matikman ko na ito siya. Ang ating mango graham float na ating ginawa na so yummy. Ngayon, kukuha tayo at ilagay natin sa ating platito. Platito is ready for paniod to. Ayan siya. Ngayon, tikman natin kung gaano siya kasarap. Ay, kagat na. Wow, sarap. Diba? Ang sarap ng